Si Esel ang nag-receive ng mga materyales na gagamitin dito sa bahay. Wala kasi sila papa at mama, umalis. Kaya kami lang ang naiwan. Dito sila nag-stay ng 2 araw. Na-experience na kasi nila ngayon ang kulangin sa pahinga at mapuyat gabi-gabi dahil sa pag-aalaga kay Baby Kai. Kinahaponan nga, nag-prepare kami ng merienda, yung masarap na Japanese siomai ng Dim Sum Factory, tapos saktong may chili oil. Tapos mga ihaw-ihaw. Sarap na sarap talaga ako sa Japanese siomai. Mas gusto ko din sa siomai ang steam. Type na type kong kainin yung mga ganito, lalo na kung bagong luto. Nung college nga ako, madalas akong bumili at mag-take out ng pork siomai dun sa siomai house. At pagka naman sa master siomai, yung Japanese siomai naman nila ang type ko. Madalas din akong magpabili kila mama at papa ng siomai pagka nagagawi sila ng kabanatuan noon. At ngayon nga, nagulat na ako sa presyo ng Japanese siomai. Sa sobrang tagal ko na din na hindi bumibili, from 28 pesos yung 4 na piraso, ngayon 56 pesos na. Dumoble na ang presyo at yung gulaman from 10 pesos, ngayon 20 pesos na. Kaya makakakain ka ng Japanese siomai na with drinks kung may 76 pesos ka. Grabe na, no? Yung pang merienda ng iba, pang isang meal na ng iba. Practically speaking, kung gutom ako, mas pipiliin ko na lang na ikain sa karinderya ang 76 pesos ko. Pero nung time kasi na yon, nung may inaayos ako at nagawi ako sa loob ng mall, nag-crave lang ako sa Japanese siomai kaya bumili ako. Na-miss ko lang. Siya nga pala, maiba ako ng konti. Kung may mga mali o hindi ako tamang sinasabi about sa mga na-upload kong vlog, open ako for correction ha. Open akong tumanggap ng mga pagkakamali ko kung meron kayong nabasa or narinig sa mga pinagsasabi ko. Sa mga previous or recent vlog, just let me know lang. Ang hirap talagang mag-alaga ng baby lalo na kung wala kang katuwang or kung wala man lang kahit anong nakasuporta sa'yo. At ngayong napalaki ko na yung dalawa, kung papipiliin ako kung mag-alaga ng baby o magtrabaho, mas pipiliin ko magtrabaho na lang. Iba talaga ang pagod na hatid ng pag-aalaga ng mga bata. Pero kung may katulong ka na gumagawa ng mga gawaing bahay at nagluluto para sa'yo, sobrang laking tulong nun. Dahil makakapokus ka sa pag-aalaga ng anak mo. Maswerte tayo na meron pa tayong malalakas na magulang na handang sumuporta at tumulong para sa atin. Tanging mga nanay lang ang higit na mas makakaintindi sa lahat ng hirap at pagod sa pag-aalaga. Lalo na kung hands-on mom ka pa. Hanggang dito na lang. Salamat uli sa panonood. Bye for now.